Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay laging sira, kahit na matapos ang mga taon ng pagsusumikap? Habang ang iba na nagsimula sa parehong lugar ay namamahala na lumago, mamuhunan, bumuo ng mga asset at makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sa katahimikan, hindi swerte yun. Ito ay mentalidad. At ang pinakamalupit na bahagi ay ang karamihan sa mga tao ay sumusunod sa hindi nakikitang mga alituntunin na nilikha para panatilihin kang mahirap. Mga panuntunang hindi mo namamalayan na sinusunod mo hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit ngayon, matutuklasan mo ang 4 na alituntunin na sinusunod ng mga mayayaman at hindi pinapansin ng mga mahihirap. Ito ay simple ngunit makapangyarihang mga prinsipyo na may kinalaman sa matalinong pera, passive income, cash flow, financial control, at higit sa lahat, ang pag-iisip tulad ng isang mayamang tao kahit na maliit ang kinikita mo. At ang pinakamagandang bahagi, maaari mong ilapat ito ngayon simula sa simula. Batay sa mga turo ni Robert Kiyosaki, may akda ng Rich Dad, Poor Dad. Ipapakita sa iyo ng video na ito kung ano ang naghihiwalay sa mga namumuhay ng walang utang, sa mga nakulong sa mga installment plan, emosyonal na paggasta at mga bitag sa pananalapi. At sa huli, mauunawaan mo kung bakit palaging pinoprotektahan ng mga may pera ang isang bagay, kahit sa panahon ng krisis. At iyon ang kailangan mo upang simulan ang pagprotekta ngayon. Unang panuntunan, huwag bumili ayon sa emosyon, mamuhunan ng may layunin. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng isang ilusyon. Sa palagay nila ay umuunlad sila sa pananalapi dahil bumili sila ng bagong cellphone, nag-upgrade sa isang bagong kotse, o nagbayad para sa paglalakbay na iyon na may 12 installment sa kanilang credit card. Pero deep inside, ang totoong nangyayari ay isang tahimik na pag-iyak para sa tulong pinansyal. Ang pag-uugaling ito ay tipikal ng mahinang kaisipan, gumagastos para magmukhang mayaman kahit na alipin ng utang. At alam mo kung ano ang mas masama? Ito ay umuulit bawat buwan, tulad ng isang mabisyo na siklo na kumukuha ng mga pangarap at hinaharap. Iba ang iniisip ng mga may mayaman na pag-iisip. Bago gumastos, tinanong nila ang kanilang sarili ng isang simple ngunit makapangyarihang tanong, malalapit ba ako nito sa kalayaan sa pananalapi o mas ilulubog ako nito sa ikot ng utang? Binabago ng tanong na ito ang lahat. Pinipilit ka nitong umalis sa autopilot ng pagkonsumo at gumawa ng mga mapagpipiliang desisyon. Dahil hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang matatag na landas tungo sa kayamanan. Si Robert Kiyosaki ay nagmamartilyo ng husto sa bahay na ito. Ang mayayaman ay hindi bumibili ng mga pananagutan na nakatago bilang mga asset. Namumuhunan sila sa mga bagay na naglalagay ng pera sa kanilang mga bulsa, hindi naglalabas nito. Isang paupahang ari-arian, isang digital na negosyo, isang kursong nagpaparami ng iyong kita, iyan ay matalinong pera. Ngunit iyong 60 pulgadang TV na may 24 na installment, isa itong financial anchor na nakatago bilang katayuan. At ang status, aking kaibigan, ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. Ang mga natututong magsabi ng hindi sa luho ngayon ay nagsasabi ng oo sa kinabukasan bukas. Ito ay conscious consumption at wala itong kinalaman sa pamumuhay ng miserable. Ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa pagbuo ng kayamanan sa halip na pagyamanin ang isang imahe na nagdudulot lamang ng pagkabalisa at pagkaantala. Habang nagpo-post ang ilang mga bonggang post, ang iba ay nag-iipon ng mga asset sa katahimikan. At sa huli, hulaan mo kung sino ang mahimbing na natutulog. Ang mga mayayamang tao ay sumusunod sa tuntuning ito ng may disiplina. Naiintindihan nila na ang bawat pagbili ay isang desisyon para sa hinaharap. Ito ay hindi tungkol sa kung magkano ang iyong kinikita, ngunit kung paano mo pinangangasiwaan kung ano ang mayroon ka.
At narito ang isang babala. Kung patuloy kang bibili sa emosyon, mananatili kang sira. Ngunit kung nagsimula kang mamuhunan ng may layunin, makikita mong gumagana ang iyong pera para sa iyo, hindi ang kabaligtaran. Manatili sa akin dahil sa susunod na punto ay mauunawaan mo kung bakit ang pagbebenta ng iyong oras na parang walang katapusan ay isa sa pinakamalaking pagkakamali sa pananalapi na maaaring gawin ng sinuman. Ikalawang panuntunan, huwag ipagbili ang iyong oras bilang walang hanggan. May mga taong nagtatrabaho ng 8, 10, kahit 12 oras sa isang araw at nabubuhay pa rin sa pula. Anong mali? Ang kanilang dedikasyon, yung effort nila, hindi. Ang problema ay ibinebenta nila ang pinakamahalagang mapagkukunan ng buhay na parang walang katapusan, oras. Ang mga oras ng pangangalakal para sa pera ay maaaring mukhang responsable, ngunit kung walang hinaharap na gusali, ito ay isang mas mabagal na landas patungo sa pagkabangkarote. Sinabi ni Robert Kiyosaki na ang mga nakikipagpalitan ng oras para sa pera ay palaging isang hindi inaasahang kaganapan mula sa pagbabalik sa square one. Ang totoo ay malupit. Kung hindi ka gumagawa ng mga asset, nabubuhay ka lang. Ang isang trabaho ang nagbabayad ng mga bayarin, ngunit hindi ka nito pinapalaya mula sa kanila. At ang pinakadelikadong bagay ay isipin na maayos ang lahat. Ito ang hindi nakikitang bilangguan na pumipigil sa milyon-milyong tao na makamit ang kanilang pangarap na kalayaan sa pananalapi. Ang mga taong may mayamang pag-iisip ay bumubuo ng mga sistema. Lumilikha sila ng mga stream ng kita na gumagana kahit natutulog sila. Maaaring ito ay isang digital na negosyo, isang pamumuhunan, isang online na kurso, o kahit na mga asset na bumubuo ng passive income. Ang ideya ay hindi huminto sa pagtatrabaho, ngunit upang magtrabaho ng mas kaunti at kumita ng higit pa, gamit ang oras sa estratehikong paraan, at hindi magsakripisyo bawat minuto para sa sweldo na halos hindi sumasakop sa buwan. At kung iniisip mo, ngunit wala akong pera upang mamuhunan, ang sagot ay malinaw. Ikaw ang iyong paunang puhunan, ang iyong libreng oras, ang iyong kakayahang matuto, ang iyong pagnanais na masira ang mga pattern. Magsimula sa maliit, magbasa tungkol sa tunay na edukasyon sa pananalapi, mag-record ng mga video, pag-aralan ng merkado, matuto ng bagong kasanayan. Gamitin kung ano ang mayroon ka ngayon at lumikha ng mga mapagkukunan ng kita upang hindi ka na umaasa sa isang sweldo. Kung hindi mo gagawin, patuloy na bibilhin ng isang tao ang iyong oras sa anumang presyo na kanilang pasyahin. At saka may tanong na walang gustong sagutin, ilang taon ng buhay mo ang handa mong isakripisyo para lang mabuhay? Dahil ang mga may mayaman na pag-iisip ay nakagawa na ng isa pang pagpipilian upang baguhin ang mga oras sa mga pagkakataon hindi isang nakakapagod na paggiling. Kung ang nilalamang ito ay nakapag-iba na sa iyong pag-iisip, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya dahil dito mo matututunan kung paano gawin ang iyong pera para sa iyo na may praktikal at direktang mga aral na hindi itinuturo sa iyo ng iba. Ito ay kung saan ang iyong sweldo ay huminto sa pagiging tungkol lamang sa kaligtasan at nagsisimulang maging kalayaan. Sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung bakit ang patuloy na paghingi ng pera ay isang bitag na nagpapakilala sa pagkaalipin sa pananalapi at kung paano umalis sa cycle na ito para sa kabutihan. Ikatlong panuntunan, itigil ang paglilimos ng pera. Parang oxygen, karamihan sa mga tao ay natigil sa isang silent cycle. Nagtatrabaho sila, nagbabayad ng mga bayarin na baon sa utang, at pagkatapos ay humiram ng pera upang patuloy na magtrabaho. Ito ay umuulit bawat buwan na para bang ito ay normal, pero hindi pala. Ang utang ay hindi oxygen. Isa itong eleganteng chain na mukhang hindi nakakapinsala, ngunit hinihila ka pababa nang hindi mo namamalayan. At ang pinakamasama sa lahat,
Maraming tao ang nagtatanggol sa kadena na ito na parang isang tagumpay. Kapag nabubuhay ka sa mga pagbabayad na installment, na maxed out na mga credit card, overdraft o personal na mga pautang, ang iyong isip ay napupunta sa survival mode. Ang bawat bayarin ay nagiging pabigat. Bawat tawag mula sa bangko, banta. At ang pinakamasama sa lahat, ang lahat ng ito ay tila normalized. Ang gitnang uri ay natutong ipagdiwang ang utang na para bang ito ay pag-unlad. Bumili ako ng cellphone sa 20 installment. I traded in my car in 36 installments. Ngunit sa kaibuturan, nabubuhay lamang sila sa mga anyo at pinalalakas ang pag-iisip ng kahirapan. Malinaw si Robert Kiyosaki, ang mahihirap ay gumagamit ng kredito upang lumabas na libre, habang ang mayayaman ay gumagamit ng kredito upang makabuo ng mas maraming pera. Iyon ang pagkakaiba. Ang mga taong may mayayamang pag-iisip ay umuutang lamang kapag alam nilang dadami ang pera, hindi masasayang. Hindi nila pinansya ang mga hangarin. Namumuhunan sila sa mga pagkakataon. Dahil naiintindihan nila na ang lahat ng hiniram na pera ay dapat ibalik ng may interes, hindi lamang sa bangko, kundi sa kanilang sariling buhay. Gusto mo bang simulan ang pag-alis dito? Gawing nakikita ang iyong mga utang. Itigil ang pagpapanggap na wala sila. Harapin mo sila ng direkta, ayusin, makipag-ayos, kunin kung ano ang hindi bumubuo ng halaga. Ang bawat installment na inalis ay isa pang hakbang patungo sa pinansyal na kontrol at pagbuo ng tunay na kayamanan. Ang disiplinang ginagamit mo ngayon para makaahon sa butas ay siya ring magpapatibay sa iyo kapag narating mo na ang tuktok. Makahinga ka lang ng maluwag kapag huminto ka sa paghinga ng utang, at iyon ay nagsisimula sa isang desisyon. Pamumuhay ayon sa mga prinsipyo, hindi pag-install. Ang mga may mayaman na pag-iisip ay hindi nangungutang para mabuhay, nagtatayo sila ng pundasyon para umunlad. Dahil habang ang ilan ay nabubuhay sa mga pautang, ang iba ay nakakakuha ng kalayaan sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpaplano at mulat na mga pagpipilian. At sa susunod na seksyon, mauunawaan mo kung bakit ang mga may iisang pinagmumulan ng kita ay nabubuhay sa takot at kung paano magsimulang bumuo ng maraming stream kahit nakakaunti. Ika-4 na panuntunan, lumikha ng mga agos ng kita habang inaasahan ng iba ang mga himala. Maraming tao ang namumuhay na parang nakabitin sa isang hindi nakikitang sinulid, umaasa na walang mangyayaring mali. Ang huli na sweldo, isang sakit sa pamilya, isang tanggalan, at lahat ay gumuho. Alam mo ba kung bakit? Dahil umaasa sila sa iisang pinagmumulan ng kita at kasama nito, tahimik silang nagdadala ng takot na ang susunod na hindi inaasahang pangyayari ang huli nila. Hindi yan buhay. It's time survival. Palaging nagbabala si Robert Kiyosaki, kung mayroon kang isang mapagkukunan ng kita, mayroon kang problema. Ang mga taong may mayayamang pag-iisip ay hindi inilalagay ang lahat ng kanilang mga chips sa isang sweldo. Bumubuo sila ng magkatulad na mga sistema ng kita kahit na nagsisimula sa simula. Hindi ito tungkol sa pagiging milyonaryo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng strategic intelligence upang maiwasang umasa sa iisang cash flow na maaring matuyo anumang sandali. Maaari kang magsimula sa maliit. Maraming tao ang nagsimula sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang bagay mula sa bahay, paglikha ng isang digital na negosyo, pag-aalok ng mga serbisyo sa pagkonsulta, pag-upa ng isang silid, paggawa ng nilalaman, pag-aaral na mamuhunan. Ito ang konsepto ng maramihang mga daloy ng kita. Mahabang ang ilan ay naghihintay para sa isang pagtaas o isang himala sa pananalapi, ang mga nag-iisip ng iba ay nagtatanim ng mga buto na bukas ay maaring maging gubat ng mga pagkakataon. At narito ang pangunahing punto, passive income. Isipin na kumikita ka kahit na natutulog ka, parang malayo ang iniisip? Hindi naman.
Maaari kang magsimula sa isang digital na produkto, isang automatikong serbisyo, isang simpleng pamumuhunan. Ang susi ay bumuo ng isang bagay na gumagana ng hindi umaasa sa iyong patuloy na presensya. Dahil iyon ang nagbibigay sa iyo ng pagpipilian, nagbibigay ito sa iyo ng kalayaan, nagbibigay ito sa iyo ng tunay na seguridad. Mula sa sandaling mayroon kang higit sa isang kita, may nagbabago sa loob mo. Huminto ka sa pagre-react ng may takot at magsimulang kumilos ng may kumpiyansa. Huminto ka sa pamumuhay sa iyong sweldo at magsimulang mag-isip bilang isang mamumuhunan. Ang mga may mayaman na pag-iisip ay hindi naghihintay sa mga bagay na mahulog mula sa langit. Sila ay nagtatayo, nag-i-eksperimento, nagkakamali at natututo. At maaari kang magsimula ngayon sa kung ano ang mayroon ka, basta huminto ka sa paghihintay at magsimulang magsagawa. At sa huli, makikita mo kung paano kumonekta ang apat na panuntunang ito at kung alin ang pinakapinoprotektahan ng mayayaman kahit na sa panahon ng krisis. Ito ang hindi nakikitang pundasyon ng tunay na kalayaan sa pananalapi. Sa ngayon, natanto mo na, ang pagkakaroon ng pera sa lahat ng oras ay hindi swerte. Ito ay isang kahihinatnan. Isang kinahinatnan ng pag-iisip ng naiiba, ng pagkilos ng may kamalayan, ng paglabag sa mga pattern na nagpapanatili sa milyon-milyong tao na nakulong sa isang siklo ng kakulangan. Ang tanong ngayon ay simple, magpapatuloy ka ba sa autopilot o kontrolin mo ang iyong buhay pinansyal? Ang apat na alituntuning ito na sinusunod ng mayayaman ay hindi mga lihim na hindi matamo. Sila ay mga pagpipilian na nagsisimula sa pang-araw-araw na buhay. Ihinto ang impulse buying, itigil ang oras ng pangangalakal para sa pera, takasan ang cycle ng utang, bumuo ng mga asset, bumuo ng passive income. Wala sa mga ito ang nangangailangan ng pagiging perpekto, nangangailangan lang ito ng desisyon. Hindi mo kailangan ng $1,000,000 na sweldo para mabago ang iyong buhay. Kailangan mo ng kalinawan, lakas ng loob at pagkakapare-pareho. Dahil habang ang ilan ay naghihintay para sa perpektong senaryo, ang iba ay gumagamit ng maliit na mayroon sila upang bumuo ng tunay na kalayaan sa pananalapi. Nagbabago ang laro kapag naunawaan mo na hindi na ito tungkol sa pagiging mayaman, ito ay tungkol sa pagiging mayaman sa istruktura, sa kamalayan, sa mga pagpipilian. Ngayon, tatanungin kita, ilang beses mo nang ipinangako sa iyong sarili na sa susunod ay gagawa ka ng iba? Na mag-iipon ka, mamuhunan, mag-aral, magsimula ng bago? At hanggang kailan mo ito hahayaan hanggang sa magawa mo yon? Dahil kung naabot mo na ito ay dahil sa isang bagay sa loob mo ay mas gusto. At gusto nito ngayon. Kaya bago ka umalis sa video na ito, gumawa ng isang pagpipilian. Patuloy na huwag pansinin ang mga panuntunang ito tulad ng karamihan sa mga tao o sumali sa maliit na grupo na nalalapat sa kanila, lumalaki at nakakamit. Nasa iyo ang desisyon. Ngunit tandaan, ang mga nag-iisip na tulad ng mayaman ngayon ay aani ng kalayaan bukas. Kung ang nilalamang ito ay tumutugon sa iyo, kung ang alinman sa apat na panuntunang ito ay nag-spark ng bumbilya sa loob mo, kung gayon nagawa mo na ang unang hakbang, ngayon ay oras na para magpatuloy. Dito sa channel, makakahanap ka ng lingguhang mga video tungkol sa tunay na edukasyon sa pananalapi, isang mayamang mindset, passive na kita, mga pamumuhunan, mga digital na negosyo, at lahat ng bagay na makakatulong sa iyong umalis sa cycle ng utang at bumuo ng iyong kalayaan sa pananalapi kahit na simula sa simula. Kaya't mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at mag-iwan ng komento na may panuntunan na higit na nakatutulong sa iyo. Binasa ko silang lahat at baka gamitin pa ang tanong mo bilang paksa ng susunod kong video. At laging tandaan, ang pera ay bunga. Ang pagbabago ay nagsisimula sa iyong mindset.